Naniniwala ka ba na ang dagat na nagbibigay ng buhay ay siya rin kukuha sa lahat ng mahalaga sa'yo? O naniniwala ka ba na sa gitna ng pagdadalamhati, ang tadhana ay may inihahandang bagong alon na tatangay sa'yo sa isang direksyong hindi mo kailanman inaakalang tatahakin mo? Paano kung ang taong pinagkakatiwalaan mong magsisilbing pangalawang ama ay siya palang magiging kanlungan mo sa paraang wawasak sa lahat ng pinaniniwalaan mong tama? Magandang araw sa'yo. Ako pala si Mutya, 21 anyos. At lumaki ako sa isang maliit na isla kung saan ang buhay ay kasing lawak at kasing lalim ng karagatan. Bata pa lang ako, Miss Kai. Namulat na ako sa takbo ng buhay sa isla at ng dagat. Tinuruan ako ng aking mga magulang na mangisda. Ito rin ang naging hanap buhay namin. Ngunit maaga akong naulila sa ina dahil sa isang malubhang sakit. Kaya naman ang tatay ko na lamang na si Tatay Ignacio ang naging katuwang ko sa lahat. Kahit mahirap ang buhay sa isla, masaya ako dahil kasama ko siya. Tuwing madaling araw, sabay kaming pumapalaot para mamingwit. Siya ang guro ko sa dagat at ang sandigan ko sa lupa. Sa islang to, hindi rin mawawala ang mga kaibigan. Ang pinakamalapit kay tatay ay si Mang Kulas, ang aking ninong. Matagal na silang magkaibigan ni tatay. Halos sabay silang lumaki at naging mangingisda. Si Ninong Kulas ay nabiyudo rin ng maaga at meron siyang anak na babae na kasing edad ko, si Isay. Lumaki kaming magkasabay ni Isay, pero maaga siya nag-asawa rito sa isla kaya naging abala na siya sa sarili niyang pamilya. Minsan kapag nagkakatawaan kaming magkakaibigan, tinutukso ako ni Isay. Mutya, mag-asawa ka na rin para naman may katuwang ka sa buhay at hindi ka nahihirapan sa pagpalaot. Tingnan mo ako, kahit papaano'y gumaan ang buhay ko. Ngunit lagi kong sinasabi sa kanya na hindi pa ako handa. Isay, alam mong pangarap kong makaluwas ng Manila. Gusto kong abutin ang mga pangarap ko at mabigyan ng mas magandang buhay si tatay. Hindi ko nakikita ang sarili ko na habang buhay nilang mangunguha ng isda rito. Dahil nga maganda raw ako, maraming nanligaw sa akin sa isla. Isa na roon si Berto, ang anak ng isang mayamang negosyante na kumukuha ng mga huli naming isda. Pabalik-balik siya sa bahay namin. May dalang mga regalo at nangangakong bibigyan niya ako ng marangyang buhay basta't sagutin ko lamang siya. Minsan naiinis na ako sa kakulitan niya dahil kahit anong tanggi ko, ayaw niyang tumigil. Mutya, bakit ayaw mo naman kay Berto? Anak siya ng isang negosyante. Mas mapapadali ang pagbibenta natin ng mga isda kung magiging mag-asawa kayo. Madalas na payo ni Tatay Ignacio sa akin habang inaayos namin ang aming mga lambat. Tay, hindi ko naman po siya mahal. Hindi sapat ang yaman para ipagpalit ko ang nararamdaman ko. Gusto ko kung magpapakasal man ako, yung sa tao talagang titibok ang puso ko. Tugon ko naman sa kanya. Sinasabi lamang ni tatay na yun ang pinakamagandang opsyon para guminhawa kami. Pero hindi niya naman ako pinuwersa. Ngunit ang tahimik naming buhay ay biglang gumuho nang dumating ang isang malaking dagok. Isang hapon, pumalaot si Tatay Ignacio kasama si Ninong Kulas. Sabi nila yung magandang panahon. Pero sa kalagitnaan ng kanilang pangingisda, biglang nagdilim ang langit at bumugso ang isang hindi inaasahang bagyo. Naghintay ako sa dalampasigan hanggang sa sumikat ang araw. Ngunit isang bangka lamang ang bumalik. Nanlumo ako nang makita ko si Ninong Kulas na mag-isang bumaba ng bangka, sugatan at basang-basa. Ninong, nasan po si tatay? Bakit hindi mo po siya kasama? Tanong ko habang nanginginig ang buong katawan ko. Hindi makatingin ng diretso si Ninong Kulas sa akin. Mutya, patawarin mo ako. Biglang sumungit ang masamang panahon eh. Tinangay si Ignacio ng isang dambuhalang alon. Sinubukan ko siyang saklolohan. Pilit ko siyang inaabot pero mabilis ang agos. Hindi ko na siya nakita.
Parang gumuho ang mundo ko sa narinig ko. Napaluhod ako sa buhanginan habang humahagulgol. Nawala ang kaisa-isang taong nagbibigay sa akin ng lakas. Umiyak ako ng umiyak hanggang sa mawala na ako ng boses. Ramdam ko ang lamig ng hangin at ang pait ng alat sa aking mga luha. Lumapit si Ninong Kulas at dahan-dahan akong binuhat para tumayo. Mutya, huwag kang matakot. Alam kong masakit pero hindi ka nag-iisa. Nandito ako. Nandito ang ninong mo. Hindi kita pababayaan. Tumingin ako sa kanya. Ang mga mata niya ay puno ng lungkot pero may kakaibang malasakit na doon ko lamang napansin. Napayakap ako sa kanya ng mahigpit. Siya na lamang ang tanging koneksyon ko sa aking ama. Ramdam ko ang init ng kanyang katawan na tila ba naging proteksyon ko laban sa lamig ng trahedya. Sa mga sumunod na linggo, nanatili akong tulala. Parang nawala ng kulay ang paligid ko. Halos hindi na ako bumabangon sa higaan, hindi kumakain at hindi na rin lumalabas ng bahay. Ngunit si Ninong Kulas ay hindi nagsawang bumisita. Araw-araw siyang nagdadala ng pagkain at tinitiyak na maayos ang kalagayan ko. Isang hapon, pumasok siya sa kwarto ko at naupo sa aking tabi. Hinuwakan niya ang aking mga balikat, isang hawak na puno ng katatagan. Mutya, kailangan mong lumaban. Hindi matutuwa ang Tatay Ignacio mo kung makikita ka niyang sumusuko rin. Ikaw ang pinakamahalagang alaalang iniwan niya sa mundong to. Tumingin ako sa mga mata ni Ninong. Sa lapit naming yon, may kakaibang kuryente akong naramdaman. Ang lalim ng kanyang titig ay tila ba humuhukay sa aking kaluluwa. Hindi ko may paliwanag, pero ang takot at lungkot ay dahan-dahang napapalitan ng isang kakaibang pakiramdam na hindi dapat nararamdaman ng isang inaanak sa kanyang ninong. Nakita ko ang pag-aalala sa kanyang muka, pero may kasama rin yung pagnanasa na pilit niyang tinatago. Ang init ng kanyang mga palad sa balat ko ay nagpapadala ng kakaibang pintig sa puso ko. Isang pintig na hindi ko kailanman naramdaman kay Berto o sa sino mang binata sa isla. Sa sandaling yon, tila ba ang ninong na tawag ko sa kanya ay unti-unting naglaho. At ang nakikita ko na lang ay ang lalaking handang sumalo sa akin sa aking pagbagsak. Unti-unti ko na rin tinanggap na wala na talaga si Tatay Ignacio. Masakit oo, pero kailangan kong magpatuloy. Dahil sa tulong at gabay ni Ninong Kulas, unti-unti akong nakabangon mula sa pagkakadapa. Siyang naging sandigan ko nung mga panahong tila wala ng direksyon ang buhay ko, Miss Kai. Ngunit sa kabila ng paglakas ng loob ko, may isang bagay na nagbago. At yun hindi ko na magawang bumalik sa dagat. Tuwing titingin ako sa malawak na asol sa karagatan, ang naaalala ko lang ay ang huling sandali ni Tatay. Natatakot ako na baka lamunin din ako ng maalon na siyang kumuha sa kanya. Ang balak ko na lang, lumuwas ng Manila. Gusto kong iwan ang isla para doon magsimula ng bagong buhay. Pero sa totoo lang, natatakot din ako. Paano kung hindi ko kayaning mag-isa? Paano kung maligaw ako sa malaking lungsod? Sa gitna ng pag-aalinlangan ko, muling lumapit si Berto. Mutya, ayaan mong alagaan kita. Magpakasal tayo at pangako. Tutulungan kita sa lahat ng mga pangarap mo. Hindi mo na kailangang maghirap pa sa pagpalaot. Wika ni Berto habang hawak ang kamay ko. Wala na akong ibang opsyon na nakikita. Pakiramdam ko nasa dulo na ako ng daigdig at wala nang patutunguhan. Naisip ko na hindi siguro masama kung patulan ko si Berto. Anak siya ng negosyante at siguradong kaya niya akong buhayin at protektahan. Kahit ang kaibigan kong si Isay ay pilit akong kinukumbinsi. Mutya, pwede mo namang turuan ng puso mong magmahal. Sa simula lang naman yan mahirap, pero kapag nakita mong maginhawa ng buhay ninyo, pasasalamatan mo rin ang sarili mo. Si Ninong Kulas naman, naging tahimik lang. Sabi niya kung anong desisyon ko ay doon siya susuporta. Kaya makalipas ang ilang buwan, kinasal ako kay Berto.
Akala ko doon na magsisimula ang katahimikan ng buhay ko. Lumipat ako sa malaking bahay nila at sa simula, maayos naman ang lahat. Mabait si Berto sa akin at binibigay niya ang lahat ng kailangan ko. Pero hindi nagtagal, lumabas ang tunay na kulay niya, pati na ng pamilya niya. Nakita ko kung gaano sila kasama sa mga kapwa namin taga-isla. Hindi patas ang negosyo nila dahil napakalaki ng kinukuha nilang porsyento sa mga mahihirap na mangingisda at napakataas din ang renta nila sa mga tindahan sa palengke. Hindi ko yun nagustuhan kaya kinausap ko si Berto isang gabi habang naghahapunan kami. Berto, hindi naman yata patas yung ginagawa niyo sa mga mangingisda. Mahirap na nga ang buhay nila sa isla tapos ganyan pa kalaking kaltas ninyo. Baka pwedeng bawasan naman ang renta. Biglang nagbagong anyo ni Berto. Ibinagsak niya ang kubyerto sa mesa at tinitigan ako ng masama. Manahimik ka, Mutya. Wala kang alam sa negosyo namin. Binuhay kita, binihisan, at binigyan ng komportableng buhay. Kaya wag na wag kang makikialam sa kung paano namin patatakbuhan ng negosyo. Doon ako nanlumo, Miss Kai. Alam ko na agad sa sandaling yon na nagkamali ako ng taong pinakasalan. Para akong ibon na nakakulong sa hawla. Ang masakit pa, hindi niya na ako pinapayagang lumuwas ng Manila gaya ng ipinangako niya noon. Pakiramdam ko niloko niya ako para lamang mapasa kamay niya. Dahil sa sobrang bigat ng loob, tumakas ako isang araw para pumunta kay Ninong Kulas. Doon ko ibinuhos ang lahat ng sama ng loob ko. Ninong, nagkamali po ako. Hindi ko na po kaya sa piling ni Berto. Gusto ko lang tumakas bago pa umabot sa puntong pagbuhatan niya ako ng kamay. Pakiramdam ko'y unti-unti ako namamatay sa loob ng bahay na yon. Nagalit din si Ninong Kulas nang malaman ang tunay kong lagay. Hindi niya nagustuhan ang ginagawa ni Berto sa akin. Huwag kang mag-alala, Mutya. Tutulungan kita. Hindi ko hahayaang masira ang buhay mo sa taong yun. Tutulungan kitang makaluwas ng Manila. Hindi nagtagal. Sa tulong ni Naisa at Ninong Kulas, maingat akong tumakas sa isla. Tanging silang dalawa lamang ang nakakaalam kung nasan ako. Habang sinamahan ako ni Ninong Kulas hanggang sa Manila para siguraduhin magiging maayos ang kalagayan ko. Nakahanap kami ng isang simpleng paupahan na malapit lamang sa isang factory ng saging. Sa awa rin ng Diyos, nagsimula rin ako magtrabaho bilang factory worker doon. Kahit pagod, masaya ako dahil hawak ko na ang sarili kong buhay. Sapat naman ang sahod ko para sa renta at pagkain. Ang hindi ko lang inaasahan ay ang madalas na pagbisita ni Ninong Kulas sa akin. Tuwing luluwas siya para mag-asikaso ng mga kargamento ng isda sa pier, lagi siyang dumaraan sa tinitrahan ko. Nagdadala siya ng mga pasalubong mula sa isla at minsan ay nag-aabot pa ng pera dahil malakas daw ang benta. Ninong, sobra-sobra na po tong tulong mo sa akin. Nahihiya na po ako sa iyo. Sabi ko sa kanya isang gabi habang nagkakape kami sa maliit kong lamesa. Wala to, Mutya. Pinangako ko sa tatay mo na hindi kita pababayaan. At isa pa, gusto ko lang makasiguro na hindi ka nagugutom dito sa lungsod. Doon nagsimulang magbago ang lahat. Ang tingin ko kay Ninong Kulas ay hindi na simpleng pangalawang ama. Sa tuwing dumadalaw siya, pakiramdam ko siya ang tumatayong asawa ko, imbes si Berto ang tinakasan ko. Siyang nag-alaga sa akin, nakikinig sa mga kwento ko at nagbibigay ng seguridad na hindi ko naramdaman sa piling ng nobyo o asawa. Isang gabi, hindi nakauwi si Ninong sa isla dahil sa malakas na ulan, kaya nanatili muna siya sa bahay ko. Magkasama naman kaming nag-uusap sa loob ng kwarto ko, kaya hindi ko napigilang magtanong. Ninong, hinahanap pa rin po ba ako ni Berto sa isla? Nakita ko siya nung isang araw, Mutya. May kasama na siyang ibang babae sa bahay ninyo. Parang wala lamang sa kanyang nawala ka. Hindi na ako nagulat, pero naramdaman ko ang pait. Alam ko namang manloloko ang lalaking yun. Buti na lang at nakaalis ako. Biglang hinawakan ni Ninong ang kamay ko.
Ang init ng palad niya ay tumagos sa buong katawan ko. Huwag kang mag-alala, Mutya. Makakahanap ka rin ng tamang lalaki para sa'yo. Yung lalaking papahalagahan ka at hinding-hindi ka sasaktan. Tumingin ako sa kanya. Sa mga sandaling yon, nakaramdam ako ng kakaibang init na hindi ko maipaliwanag. Hindi ko na tinitignan ang lalaking nasa harap ko bilang ninong ko. Ang nakikita ko ay isang lalaking matagal nang naghihintay. Isang lalaking nag-alay ng lahat para lamang mailigtas ako. Doon sa gabing yon, sa gitna ng katahimikan ng aking maliit na silid, nagsimula ang isang mainit na tagpo na kailanman hindi ko inakalang mangyayari. Ang pag-aalaga at malasakit ni Ninong Kulas ay nauwi sa isang pagnanasa na matagal na palang nakatago sa aming mga puso. Nalunod ako sa kanyang mga bisig. Nakalimutan ang lahat ng sakit ng nakaraan at hinayaan ang sarili na muling mabuhay sa piling niyang lalaking dapat sana ay itinuring ko nalang nagabay. Hindi nagtagal, naging madalas ang pagbisita ni Ninong Kulas sa akin sa Manila hanggang sa tuluyan na kaming bumuo ng isang patagong relasyon. Isang umaga, nagising kaming pareho sa iisang kama. Ramdam ko ang sikat ng araw na tumatagos sa bintana, nagbibigay ng liwanag sa aming bawal na pagsasama. Hinaplos ni Ninong ang buhok ko habang nakatingin siya sa akin ng may pagmamahal. Kulas, uuwi ka na ba ng isla ngayon? Umiling siya at mas hinigpitan ang yakap sa akin. Hindi na muna, Mutya. Gusto ko pang manatili rito sa tabi mo. Pakiramdam ko, dito lang ako tunay na nakahinga ng maluwag. Sa gitna ng aming lambingan, nagtapat si Ninong Kulas ng isang bagay na matagal na palang nakatago sa kanyang puso. Alam mo ba, Mutya? Noon pa may gusto na kita. Noon pa mang dalagita ka palang sa isla. Humahanga na ako sa kagandahan at katapangan mo. Pero pinigilan ko ang sarili ko. Dahil alam kong malayong agwat natin. Lalo na sa edad. At higit sa lahat, Ninong ang tawag mo sa akin. At matalik na kaibigan ko ang tatay mo. Akala ko hanggang tingin na lamang ako sa malayo. Napangiti ako sa narinig ko, Miss Kay. Inamin ko rin sa kanya na nagsimula ang pagtingin ko nung siya lang ang naging sandigan ko nang mawala si Tata Ignacio. Siyang nagpunas ng mga luha ko at siyang nagbigay sa akin ng bagong buhay rito sa lungsod. Pero sa gitna ng saya, hindi ko maiwasang makaramdam ng takot. Pero Kulas, paano kung malaman to ni Berto? Alam mo kung gaano kalakas ang impluwensya ng pamilya niya sa isla. At si Isay, paano tayo tatanggapin ng kaibigan ko? Anak mo siya at parang kapatid ang turing namin sa isa't isa. Bumuntong hininga si Ninong Kulas. Mabuting magtago na lang muna tayo, Mutya. Iwas gulo. Hanggat maaari, tayo-tayo lang munang nakakalam nito. Magpapanggap tayong magninong pa rin sa harap ng ibang tao para walang magduda. Dahil doon, nagdesisyon kaming maging maingat. Akala ko'y magiging matiwasay na ang lahat. Pero ang tadhana ay sadyang mapaglaro. Isang araw habang naglalakad ako pauwi galing sa factory, halos tumigil ang tibok ng puso ko. Sa di kalayuan, nakita kong pamilyar na figura ng isang lalaki. Si Berto. Mukhang naghahanap siya sa paligid at may tinatanong sa mga tao. Mabilis ako nakapagtago sa likod ng isang malaking posting kuryente. Nanginginig ang buong katawan ko sa takot. Hindi ko akalaing susundan niya ako hanggang dito sa Manila. Kinagabihan, pagdating ni Ninong Kulas, agad ko siyang binalaan. Kulas, nandito si Berto sa Manila. Nakita ko siya kanina sa kanto. Hinahanap niya ako. Paano kung mahuli niya tayo? Hinawakan ni Ninong ang mga kamay ko para pakalmahin ako. Alam ko ang tungkol dyan, Mutya. Nabalitaan ko rin sa isa na muli siyang nagpatuloy sa paghahanap sa'yo. Pero huwag kang mag-alala. Hindi ko hahayaan na makita ka niya o makuha ka pa niyang muli. Dahil sa takot na matuntun kami ni Berto, napagpasyahan naming lumipat sa isang mas malayong lugar. Sa isang lugar na hindi na kami maaabot ng kanyang impluwensya. Sinamahan ako ni Ninong sa paglipat at doon pansamantala kaming naging ligtas sa mga mata ni Berto.
Ngunit ang hindi namin napaghandaan ay ang pagbisita ni Isay. Isang hapon, bigla siyang kumatok sa bagong tinutuluyan namin. Hindi namin inaasahan ang kanyang pagdating, kaya naman nahuli niya kaming nasa gitna ng isang napakalapit na tagpo. Nanlaki ang mga mata ni Isay. Halos mabitawan niya ang dala niyang pasalubong. Tay, Mutya, ganito palang ginagawa niyo rito sa syudad? Mabilis tumayo si Ninong Kulas at sinubukang magpaliwanag. Maging ako'y lumapit sa kanya para humingi ng paumanhin. Pero kitang-kita sa mukha ni Isay ang pandidiri at galit. Kapatid ang turing ko sa iyo, Mutya. Pero pinatulan mo ang sarili kong ama para lang mabuhay ka. At ikaw, Tay, pinagtaksilan mo ang alaala ni nanay para lamang sa isang babaeng kasing edad ko lang? Hindi ko matatanggap to. Doon nagkalamat ang aming matagalang pagkakaibigan. Sobrang sakit ng mga salitang binitaw ni Isay Maskay. Tinakot na kaming isusumbong niyang lahat kay Berto at sa buong isla kung hindi kami maghihiwalay ni Ninong Kulas. Doon nagsimulang maging masalimuot ang aming relasyon. Nahirapan kami ni Ninong dahil ayaw naming mawala ang respeto at pagmamahal ni Isay. Pero hindi rin namin kayang iwan ang isa't isa. Sa huli, dahil sa tindi ng hiya at takot na mapahama kami ni Berto, napagpasyahan naming magkalayo muna. Pareho kaming mapapahamak kung magmapatigas kami sa panahong yun. Ilang linggo kaming walang komunikasyon. Lugmok ako at laging umiiyak. Iniisip kong eto na ba ang hantungan ng lahat. Ngunit pagkalipas ng ilang linggo, nakaramdam ako ng kakaiba sa katawan ko. Laging masama ang pakiramdam ko sa umaga at laging nahihilo. Nang magpa-check up ako, nalaman kong buntis ako. Alam kong si Ninong Kulas ang ama ng dinadala ko. Dahil sa takot at pangangailangan ng katuwang, pilit akong lumapit at nagmakaawa kay Isay. Isay, please, pakinggan mo ako. Buntis ako sa anak ng tatay mo. Hayaan mo na kaming magsama para sa kapakanan ng bata. Wala na kaming ibang matatakbuhan. Pagmamakaawa ko habang nakaluhod sa harap niya. Nakita ko ang paglambot ng puso ni Isay nang marinig ang tungkol sa bata. Sa huli, kahit na masakit sa kanya, hinayaan niya kaming magsama ni Ninong. Sinabi niya sa akin na gagawin niya to para sa bata. Pero nilinaw niya na hindi niya na muling babalik sa dating pagkakaibigan. Tanggap ko yun. Basta't kasama ko ang lalaking mahal ko. Sa huli, naging masaya na rin ako dahil malayo na kaming dalawa ni Ninong Kulas na bumuo ng sarili naming pamilya sa isang malayong lugar. Nanatili pa rin kaming maingat dahil alam naming hindi pa rin sumusuko si Berto. Pero hanggat magkasama kami, handa kaming harapin ang anumang unos. Ang dalagang mangingisda na nawala ng lahat ay nakahanap ng bagong laot sa piling ng lalaking naging sandigan niya sa lahat ng oras. Dito na nagtatapos ang aking confession, Miss Kai. Ngayon, itatanong ko sa inyo at sa mga listeners. Malibang humanap ako ng kanlungan sa piling ng ninong ko dahil sa sobrang kawalan, karapat dapat ba kaming maging masaya kahit na may mga taong nasaktan sa aming desisyon? O sadyang mapaglaro lamang ang tadhana na sa gitna ng pagdadamhati ko sa ama, ay doon ko rin nahanap ang lalaking magiging ama ng sarili kong anak. Maraming salamat sa pakikinig sa aking kwento. Ang inyong sender, Mutya.